Bali, 16 pieces po lahat ang magagawa natin sa reseping ito. Kung gusto po ninyong mas kontian, hatiin na lang po yung buong recipe. Dito po walang sayang dahil whole egg po yung ating gamit, pero I can assure you, yung kakain po nito hindi po mahahalata dahil bukod sa napaka-smooth, napaka-creamy pa rin po nito. Basta ang importante lang, gawin nyo lang po yung mga technique na akin pong sasabihin. Una, kapag binimix po natin yung ating mga ingredients, huwag niyo pong pakahaluin ng mabilis para hindi po makapag-create ng maraming bubbles. Pangalawa, salain po natin ito ng 3 hanggang 4 na beses. Pangatlo, i-rest nyo po yung mixture ng at least 1 oras. Much better po kung 2 oras para mas maging smooth po talaga yung resulta ng ating pong ginagawang leche flan. At ang pang-apat, mahinang apoy lang po yung inyong gagamitin sa pagluluto. Per llanera po, 255 grams ng mixture yung aking inilagay or nasa 1 cup po ito, then niluto ko po ito ng 1 oras. Wala namang problema kahit whole egg po yung ating gamitin. Ang importante lang po, magandang klase ng gatas yung inyo pong gagamitin. Dito po, parehong Alaska Original na condensed milk at evaporated milk yung aking gamit. Madali lang naman yung paggawa ng leche flan, struggle lang talaga minsan yung pagka-caramelize ng asukal, kaya yan po yung ating video tutorial ngayon. Over low heat, isa lang po natin yung ating llanera na may asukal na puti. Much better pong asukal na puti yung ating gagamitin dahil mas ma-achieve po natin yung amber na kulay ng ating pong caramelized sugar. Then, huwag po muna natin itong gagalawin. Hintayin nating makita po natin ito sa pinakagilid. Mag-melt po muna yung gilid ng asukal bago po natin ito dahan-dahang galawin. Pwede naman po natin itong bitawan pero 2 to 3 seconds lang. Then, galaw-galawin po uli natin ito. Iwasan po nating masunog yung asukal dahil malaki po yung magiging epekto nito sa pinakalasa ng ating leche flan. Ang gusto nating ma-achieve ay tuluyan pong mag-melt yung asukal at ma-achieve po natin yung ganitong kulay, napakagandang amber color. At ganito po yung magiging kulay ng pinakaibabaw ng inyong leche flan. Yung tig 20 pesos na hot cake mix na nabibili po sa pink na grocery store, tara gawin po nating trending na bibingka yan. Sa isang lalagyan, ilagay po natin yung ating hot cake mix. Magdadagdag po tayo rito ng glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Magdagdag rin po tayo rito ng baking powder at ng kaunting asukal. Then, haluin lang po natin itong mabuti. Maglagay ng 1 pirasong itlog, tinunaw na butter or margarine, at para po mas maramdaman po natin yung lasa po talaga ng bibingka, gagamit po tayo rito ng coconut cream or ng kakanggata. Ganitong consistency po yung ating hinahanap. Kung sakaling malapot po yung inyong mixture, dagdagan nyo na lang po ito ng paunti-unting tubig. Magpainit po tayo ng kawali, then kung sakaling available lang po yung dahon ng saging, pwedeng gumamit po tayo niyan para makuha rin po natin yung aroma ng saging. Pero kung sakaling hindi po ito available, pwede naman pong lutuin diretso na po sa ating kawali. Masasarap pa po ito kung lalagyan po natin ito ng cheese at ng salted egg. At heto na nga po yung ating bibingka na gawa lang po dun po sa ating ready-made na hotcake mix. Honest review, mas lasang pancake pa rin po talaga. Pero kapag nilagyan nyo po ito ng niyog, mararamdaman nyo pa rin po kahit paano yung lasa po ng bibingka. All in all, masarap pa rin naman po at masustansya pa. Cooking with easy, mix and cook. Beat until doubled in volume before adding chilled condensed milk. Leia graham crackers. Freeze overnight or until set. Cut in your desired size.
Cooking made easy. Mix and cook. Sa reseping ito, 24 pieces na overloaded banana cake yung ating nagawa na ang size po ng aluminum pan ay 8 by 4 inches. Mas maganda po kung overripe po yung saging na inyong gagamitin. 3 kilo po ito pero nung nabalatan ko na, 1.8 kilo na lang po. Sa ating mga dry ingredients, magkakasama na po dyan yung ating harina, cinnamon powder, baking soda, baking powder at asin. Sa liquid ingredients naman po, tinunaw ko na po dyan yung mga asukal na ating ginamit. Sa buttermilk po, evaporated milk lang po na hinaluan po natin ng white vinegar, na-rest po natin ng 10 minutes bago po natin dito ginamit. Haluin lang po natin mabuti hanggang sa wala na po tayong makitang harina. Ako po, mas prepared ko na medyo may buo-buo po yung saging na aking ginagamit. Bawat aluminum foil pan po, 335 grams po yung mixture na aking nilalagay. Sa pinakaibabaw po, depende na po sa inyo yung pinaka-toppings. Ako po, naglalagay pa po uli ako rito ng chocolate chips, walnuts, almond nuts, at cashew nuts. Depende rin po ito sa gamit nyong oven, pero dito po, pinipreheat ko po ito ng 180 degrees Celsius. Ang init po ay taas at baba. Then, binibake ko po muna yung unang salang ng 25 minutes. After that, sa baba na lang po yung pinakainit, 20 minutes naman po. Sana po ay muli nakapagbahagi sa inyo ngayon ang inyong Mommy Loves ng isang makabuluhang video. Pa-comment naman po kung taga saan kayo.